Ito ang pinakabagong Honda Click 160 version 2. Gaano nga ba kaganda ang motor na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! At kung ang ating pag-uusapan ay ang kanyang physical appearance, napakaganda talaga at very aggressive ng pagkakadesign nila dito sa kanilang Honda Click 160. Dahil habang nandirito sa aking harapan ay talagang nabibighani ako sa taglay nitong forma. Dahil dito sa harap makikita agad natin very sharp yung kanyang mga edges magmula rito sa ibaba. At pointed din po rito sa mismong gitna. Ayan o, matte black color naman yan. At the same time, ang ganda ng kanyang two-tone color combination. Dahil dito po is matte red and then dito po is matte black. Ayan o, ang tutulis. Very sharp yung kanyang mga edges. At the same time, napakaganda rin ng design ng kanyang headlight. Ayan o, para siyang mata na nanlilisik. At ang isa na nakakabighani sa aking paningin mga ka-LM, ang ganda ng pagkakaroon niya rito ng daytime running light oh. Magmula po rito nahati nagkaroon ng partition dahil mayroon po tayong cover dito hanggang dito sa itaas. Ayan oh, ang haba ng kanyang daytime running light, which is napakaganda ng kanyang pagkakadesign. And then dito naman po sa gilid mayroon tayo ritong parang diamond type. Pakikita natin dito ang kanyang napaka-forma na turn signals. So ang kagandahan naman nito mga ka-LM, included na dito sa kanyang pairings. So wala na po tayong mga turn signals na naka-emboss, which is good naman yan. And then dito naman po sa gitna makikita natin na parang nagkaroon siya rito ng small visor. Ayan o. So ito naman po is glossy black finish. Ang ganda rin naman po ng pagkakadesign nila rito. So nagkaroon ulit dito ng V-shape design hanggang po rito sa ibaba. Kaya napakaganda talaga niyang pagmasdan. Anyway, dumako naman po tayo dito sa kanyang side cover. So makikita naman natin dito, mayroon po tayong makikita rito na Honda in white color. So minimalist lang yung nilagay nila rito na decal mga ka-LM. May stripe dito na white and then may gray dito and then white again. And then dito naman po sa ibaba, nagkaroon siya ng dual tone color combination. So matte red and then ito pong kanyang pairings dito is matte black. Kaya no? So sharp yung mga edges mga ka-LM, para silang mga bundok. Kaya no? So napakaganda, very attractive siya sa aking paningin. And then dumako naman tayo dito sa ibaba. Ang ganda rin ng pagkaka-design nitong kanyang front fender. Ayan oh. So nagkaroon po siya rito ng pabilog na design. At the same time, sharp din yung edges dito na parang kanto. At may makikita po tayo rito na nakalagay is combi brake, which is white color naman na decal. So ang kagandahan naman nito mga ka-LM, ang advantage nito, kapag pinihit mo po yung iyong front brake, sasabay po ng bahagya ang inyong rear brake. At ganun din naman po vice versa. Kapag pinihit mo naman po itong kanyang rear brake, sasabay naman po ng bahagya ang kanyang front brake. So sa ganoong paraan, ito po ay nagkakaroon ng combination brake. So ibig sabihin po, nakakapagbigay po ito ng smooth na braking power at the same time balance, kasi nga po nagsasabay yung dalawa. And then dito naman po sa kanyang braking system, makikita natin na ito po ay equipped with single rotor disc brake. So bilog po yung ginamit nila rito. And then equipped with single pot caliper na matte black. Ganon din po, matte black din po yung kulay nitong kanilang stock na telescopic fork. So ito po yung mga traditional telescopic fork na ginagamit natin sa mga scooter. And then pagdating naman po sa kulay ng kanyang mags, ayan o, para siyang dark gold. So ang ganda rin ng kanyang paint job dito. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, dito po may makikita po tayo na 100 by 80-14. At ang kanya pong stock tires ay pang city riding condition. Anyway, mapunta naman po tayo dito sa kanyang handlebar cover. Dito sa taas o. Napakaganda nitong kanyang handlebar cover. Nagkaroon po siya ng two-tone color combination. So nagkaroon po siya dito ng matte red. Ayan o, sharp yung edges dito. Very attractive sa ating mga mata. Matte black naman po rito sa gitna. Parang nagkaroon ng V-shape design dito. And then sa gitna may makikita po tayo dyan na Honda in white color, which is pride of ownership. Makikita natin dito sa gitna. And then syempre naka-emboss tong part na to. So napakaganda ng kanyang pagkakadesenyo. At mapunta naman po tayo dito sa kanyang digital meter panel display. Ayan oh, napakaganda rin ng pagkakadesign. Medyo may kaliitan mga ka-LM, pero yung kanyang pagkakadesign dito is nagbigay naman ng it looks more premium para sa kanyang datingan. At the same time nakikita ko rito mga ka-LM na mayroon po sila ditong bottom selector. And then mayroon din po sa tayo ritong set for adjustment. Well anyway, ito pong ating pinakabagong Honda Click 160 ay equipped po with keyless system. Kaya kung inyong makikita mga ka-LM, nandirito po yung kanyang button selector. At nandirito naman po itong kanyang
remote. Ayan. So susubukan po natin siyang i-activate. Punta tayo rito sa kabila. So ito pong kanyang remote, i-press lang po natin yan. From red, nag-turn on na po yung green. And then just press itong button and then counterclockwise, lalagay lang po natin sa on. Ayan. So ayan, nag-activate na po itong ating fully digital meter panel. Ang makikita po natin dito is nandito po yung kanyang fuel gauge, ang ating speedometer, may clock din po tayo rito. And then meron po tayong selector dito. So press lang po natin, ayan po yung ating trip A, mayroon din pong trip B. At the same time, meron na din po itong average fuel consumption. And then meron na din po tayong voltmeter. So ang kagandahan yan, namomonitor po natin yung health ng ating battery. So dito po natin malalaman kung palitin na ba. And then just press again, then babalik na po siya sa normal. And then ito po yung ating set or selector para sa mga clock. And then dito naman po sa gitna, may makikita po tayo rito na Honda logo. Ayan oh, napakaganda, nandito sa gitna. So chrome color naman yan mga ka-LM. And then mapunta naman tayo dito sa kanyang mga button. Makikita natin dito is nandito po itong kanyang high beam and low beam. Ayan. So puntahan natin dito sa harap. Ayan oh, napakaganda ng kanyang high beam. Ayan oh. Punta tayo rito sa kabila. Low beam naman. Ayan po yung kanyang low beam. Okay, so dito po sa harap, nandito yung kanyang low beam. And then, pag ginamit naman po natin yung high beam, so lahat po yan ay iilaw. So, ang kagandahan yan, di ba, nakakapagbigay po siya ng full LED light system, which is napakaliwanag pagdating ng gabi. And then, nandito naman po sa gitna itong kanyang horn. And then, ito pong kanyang turn signal selector. So, anyway, mga ka-LM, makikita natin ditong kanyang indicator kapag ito po ay naka-turn signals. So, for example, lagay po natin dito sa kanan. Ayan. So, mayroon po tayong makikita doon sa kanyang fully digital meter panel display. And then, gaya ng sabi ko kanina, mga LM, napakaganda ng position nitong kanyang turn signals kasi nga po nandyan sa itaas. So, talagang very visible siya. Makikita agad ng ating mga kasalubong. And then makikita naman natin dito sa kabila, nandito po itong kanyang auto stop start system, which is ito naman po yung kanyang idling stop system. So ang kagandahan naman po niyan kapag kayo po ay naipit or sabihin na lang nating huminto kayo ng bahagya sa mga stoplight, 3 to 5 seconds ay agad pong mamamatay ang engine ng inyong scooter. At sa ganung paraan po ay makakasave po tayo ng more fuel at the same time lesser emission. And then idagdag ko lang mga ka-LM, dito sa harap mayroon po tayo ritong nakikitang park brake lock. Ayan. So ito naman, napakaganda na ito mga ka-LM pagdating po sa mga uphill or downhill. Kasi nga po, mayroon na po siyang park brake lock. So maiiwasan po natin na mag-slip or mag-slide yung ating motorcycle pagdating sa mga parking situation. And then dito naman po sa ibaba, syempre nandyan po yung kanyang button pagdating po rito sa kanyang selector. And then nandito rin po itong kanyang keyless remote. And then ang makikita natin dito sa kanyang selector, syempre nandito yung seat, yung open, and then yung lock. Susubukan natin yung lock. And then just push lang po rito. And then, ayan po, nakalock na po siya. And then syempre buksan ulit natin siya, just push. And then lagay po natin dito, turn on. Ayan, nagbukas ulit. Susubukan naman po natin itong kanyang button para naman po rito sa kanyang seat. So lalagay lang po natin itong kanyang selector dito sa seat and then just press seat. Ayan, so narinig nyo naman, bumukas. Napakaganda rin ng kanyang upuan mga ka-LM oh. And then yung pagkakatahi, no, napakaganda rin. And then one color lang po itong kanyang seat cover and then napakakapal, napakaganda. Malambot yung comfortability nandito kaya talagang mag-i-enjoy ka habang ikaw ay nagda-drive. Well anyway, nandito po located ang kanyang U-box or underseat compartment. So malawak na rin mga ka-LM, enough na rin po, marami na rin po tayo ritong mailalagay ng mga personal belongings. The same time, dito rin po natin makikita at matatagpuan itong kanyang fuel tank. Kaya no, so kapag kayo po ay magpapagas, kailangan nyo pong magbukas ng inyong underseat compartment dahil nga po located po siya rito. And then close na natin. Pero ang kagandahan niyan, syempre very accessible din kasi nga po in just one click, pwede ka nang makapagbukas nitong inyong underseat compartment. And then dito naman po sa kabila may makikita po tayo rito na glove box. So just press, ito mayroon po siya ritong arrow. So press ko lang po siya. Press lang po natin. Yan, nag-open na siya mga ka-LM oh. Susukatin natin. Ayan, medyo may kalaliman din. So syempre kasyang-kasya naman dito yung mobile phone. At the same time, pwede ka ring mag-store dito ng gloves. And then anyway, makikita ako rito mga ka-LM na port. Ayan oh. Ayan, so ibig sabihin ito po ay equipped with USB ready.
So ang kagandahan naman nito mga KLM, para naman po sa mga kababayan natin na mahilig mag long rides, no, USB ready na po siya. So maglalagay ka lang po ng USB cable and then pwede ka na pong mag-charge ng inyong mobile phone anytime, anywhere. So close na natin. Punta naman tayo rito sa kabila. Dito naman sa kabila, dito naman itong kanyang side pocket. Ayan, oh, malalim din mga KLM. So mas maluwag to compare natin dun sa kabila. So dito naman pwede po tayong maglagay rito ng mga coins, di ba, mga sukli natin pag tayo ay namamalengke. And then sa gitna naman makikita po tayo rito na pwede nating pagsabitan ng undocs. Ayan, madalas sinasabi sabitan ng undocs. So meron po tayo rito, and then dito po sa kabila mayroon din pong nakaabang dito, pero mayroon lang po tayong isa rito sa gitna. So black color naman po ito. Ito po yung kanyang utility hook. At ang isa sa mga nagustuhan ko sa scooter na ito mga KLM, kasi nga madalas or kadalasan nakikita natin is nasa gitna yung kanyang fuel tank. So nawawala itong kanyang footboard. So ang advantage naman nito, nagkaroon siya rito ng spacious na footboard. Ayan, oh. Which is ito naman, kagandahan nito is nalalaro natin yung ating paa. So nakakalis po ito ng patig habang tayo po ay nagda-drive. Lalong-lalo na sa mga mahahabang biyahe. So ayan, very spacious siya. And then dito naman po sa ibaba, dito natin makikita itong kanyang side stand. Yan. Ang kagandahan naman po nito is equipped na po siya ng side stand engine cut-off. So ang kagandahan naman po nito, kapag naka-engage itong kanyang side stand, ay hindi po mag-a-activate or a-andar itong ating scooter. So sa ganong paraan ay maiiwasan po nating madisgrasya dulot po nitong side stand. At nandyan din po itong kanyang center stand. And then, napakaganda rin itong kanyang pillion step. So yan, chrome color naman mga KLM. So hindi po siya nagpipade. And then dito naman po sa kanyang side cover, napakaganda rin ang pagkakadesign. Nagkaroon po siya rito ng windlet. And then nagkaroon po rito ng mga deep lines and then curved lines. And then nagkaroon po siya ng two-tone color combination. May matte black tayo rito and then matte red. And then napakaganda rin itong kanilang very attractive na nilagay rito na kanyang mga decals, which is ito naman is white color, nagkaroon ng stripe dito sa dulo, and then may nakalagay po rito na click, and then silver color naman po rito sa ibaba, gray. So 160, ayan, kung lalayo tayo makikita natin nakalagay dyan is 160. And then syempre yung kanyang brand name, ayan, oh, click 160 in white color. Then dito naman po sa ibaba, ang ganda rin ng pagkakadesign nitong kanyang engine. Ayan, oh, yung kanyang engine cover dito parang gray na dark, no? May Honda rito na naka-intact. At the same time, matte black naman po itong kanyang cover. At sa taas naman, ang ganda ng pagkakadesign nitong kanyang air filter. Nagkaroon po ng exhaust dito, may pins. At the same time, very attractive din itong kanyang pagkakadesign. At makikita natin mga KLM na mayroon po ditong nakalagay na ASP Plus Enhanced Smart Power. So ang kagandahan naman ng technology ni Honda pagdating sa makina, nakakapagbigay po ito ng more power, less fuel, at the same time less emission. At sa ibaba naman may makikita po tayo rito na 160 tapos nakalagay is 4 valve. Dumako naman tayo dito sa kanyang rear suspension. Ayan, oh. So ito po palang ating Honda Click mga KLM is equipped po siya ng single shock absorber. Well, anyway, reliable naman po yan pagdating naman po sa mga iba't ibang riding situation. At the same time, adjustable din. Kaya kung medyo may kaliitan, hindi masyado katangkaran, pwede naman po kayong mag-adjust ng inyong mga suspension. And then dito naman po sa kanyang grab bar, makikita naman natin mga KLM, napakaganda rin ang pagkakadesign nitong kanyang grab bar. Ayan, oh, sturdy feels, no? Yung design dito parang robotic design. Dumako naman tayo dito sa kanyang tail light. Ayan, oh, medyo pointed din dito sa gitna mga KLM. At the same time, glossy black naman dito sa itaas. At ito po yung kanyang tail light. Ayan, oh, napakaganda rin, no? Very aggressive din yung pagkaka-design. Well, anyway, subukan nating buksan para makita natin kung gaano kaganda yung kanyang LED lights. Ayan, so nag-lock siya, turn on. Punta tayo rito sa likod. Yun. Ang ganda rin, oh. Kitang-kita naman sa camera, no? Napakaraming mga LED lights doon sa loob. At the same time, dito naman po sa ibaba, dito natin makikita itong kanyang turn signals. Ayan, no? So anyway, naka-emboss to. So mayroon po itong disadvantage. Kaya ingatan na lang natin kasi nga po pwede po itong mabalik kapag ito po ay ating naisagi sa mga matitigas na bagay. And then napakaganda rin ang pagkaka-design itong kanyang rear fender, no? So dito po makikita natin may added reflectors sa gitna. May Honda in white color na decal dito sa ibaba. At mayroon na din po siyang plate light. Ayan, oh. So very visible po yung ating plate rito. At itong kanyang rear fender ay nagsisilbing kanyang plate holder.
And then dito naman po sa ibaba, titignan natin ang kanyang braking system. So dito makikita natin mga ka-LM na ito ay equipped with drum brake. So naka-drum brake po siya rito sa likod. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong dito po sa likod, dito po ay mayroong 120/70-14. Well enough na po yan, napakakapal na rin po nitong kanyang stock tires, napakalapad. Well nakakapagbigay po yan ng high visibility or high stability pagdating po sa any riding condition. And then dito naman po sa kabila makikita natin, mayroon po itong built-in na tire hugger. Ayan o, matte black naman po yan. So ito protected naman po sa mga dumi para just in case pagdating po ng mga rainy season, hindi po maiwasan po natin na tumalsik yung mga dumi dito sa ibang body parts nitong ating scooter. And then pagdating naman po sa pagkaka-design nitong kanyang muffler, very attractive din mga ka-LM, oh, parang machine gun. So mayroon siyang hawakan dito, nagkaroon ng mga windlet dito. At the same time parang nagkaroon siya ng touch ng carbon dito sa dulo. So matte black naman po yan. And then yung kanyang tip makikita natin is silver color. So napakaganda rin. At dito naman po makikita natin dito itong kanyang radiator cover. So ang kagandahan ng ating Honda Click 160 ay equipped po with liquid cooling system. So ibig sabihin po kapag ikaw po ay mahilig mag long rides, nothing to worry about dahil ang ating Honda Click 160 ay maaasahan. Pwede po natin yang ibabad maghapon magdanag dahil nga po ang liquid cooling system ay maaasahan sa mga ganyang situation. At ang atin pong Honda Click 160 ay meron pong 778mm. Ngayon naman mga ka-LM ay susubukan nating sakyan para naman makita natin at malaman natin kung gaano nga ba ito kababa or kataas. Ang aking height mga ka-LM is just around 5'6". So makikita nyo naman medyo tiptoe pero saktong-sakto para sa height ko na 5'6". At para naman po dun sa mga kababayan natin na hindi naman masyadong katangkaran, nothing to worry about. Dahil pwede naman po kayong magpa-adjust ng ating front suspension o di kaya ang ating rear suspension. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang ating Honda Click ay meron pong 157 cubic centimeter engine displacement. Naka-single cylinder, naka-single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapagbigay naman po ito ng maximum power na 11.3 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapag-provide naman ito ng maximum torque na 13.8 Nm at 7,500 RPM. At ang bigat ng motorsiklong ito ay may bigat na 116 kg. At ang presyo ng ating pinakabagong Honda Click 160 version 2 ay nagkakahalaga ng 122,900 pesos. Para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video for today at gustong maglabas ng pinakabagong Honda Click 160 ay maaari nyo po silang puntahan dito po sa Honda Wing San Fabian, Pangasinan. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyong tawagan para sa inyong mga inquiries. At para naman po sa mga kababayan natin na gustong magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.